Natutuwa ako sa paggawa ko ng mga videos kung saan nag-share ako ng mga recipes. And actually, ito mga recipes na sinishare ko, karamihan mga first time kong ginagawa. And tulad nito ang gagawin natin today, nakita ko lang siya habang gumagawa ko ng cake ko na fondant. Biglang randomly nag-play yung video ni Wolfgang Puck from tasty.co na gumawa siya ng mga siniserve niya during after party ng Oscars. And isa sa mga sinare niya, yung chicken pot pie. So naisip ko, never ko pa siya na-try. So, bakit hindi ko i-try? So, yun ang gagawin natin. Gagawa tayo ng puff pastry from scratch. Although kagabi, nag-grocery ako, nakita ko merong puff pastry sa frozen section. Medyo mahal siya, almost 400. So, bakit? Hindi ko na lang gawin. Madali lang naman siya. Medyo time-consuming nga lang kasi if-fridge mo siya during yung process niya kasi kailangan cold yung butter. So, bago natin simulan yung ating chicken filling, gawin muna natin yung pastry dough or yung puff pastry. Magka tayo ng 1 cup of all-purpose flour, half tablespoon ng sugar, pinch of salt, and half cup ng frozen butter. So, kailangan frozen kasi i-grate natin siya. Although, pwede nyo gawin is i-chop nyo siya ng maliliit. So, lagay nyo lang sa freezer yung inyong butter mga 15 to 20 minutes. So, ingat lang pagdating sa dulo. Ayaw natin sumama yung balat natin. Okay, pag nag-grate na natin yung butter, i-coat natin siya ng ating flour and sugar mixture. And then we add 1/4 cup of cold water. Or pwedeng ice cold, basta malamig na tubig. 1/4 cup. Mix, pwede yung gamitan ng spoon. Kasi yung ating kamay ay medyo warm. So may tendency na mabilis lumambot or mag-melt yung ating butter. So, i-gather nyo lang yung ating dough. Kapag nakaka-form na kayo ng parang dough or ball, yan, i-rest natin to. Pero ipa-flatten muna natin. Okay, so pag ganito na itsura niyan, pag na-form nyo na, eto para hindi natin i-roll directly sa table natin. Meron ako ditong plastic labo. Anong size ba to? Parang small size lang siya. So, lagay natin dito sa ating plastic labo. Press lang natin. Kailangan malagyan yung corner niya. Ito yung pinaka-corner ng ating plastic. And then dito natin siya ipipress. So using a rolling pin, i-flatten lang natin. For me, mas madali siya compare pag directly natin i-flatten dito sa ating table. So, eto, mas madali siyang i-handle and i-store sa ref. So, pag ito na itsura niyan, pag na-flatten nyo na, ibabalik natin sa ref for 1 hour or pwede rin sa freezer for 30 minutes habang ginagawa natin yung ating chicken filling. So, meron ako ditong boiling water. Now, dito may mga iba't ibang paraan ng pagluluto. Pwedeng i-boil nyo muna yung carrots and potatoes, lutuin nyo yung chicken, pero eto, sama-sama na lahat. So, yung ating potatoes, medyo marami siya. Hiniwa ko na kasi lahat ng nabili kong patatas saka carrots. And then lagyan natin ng chicken cube and add na natin yung ating chicken. So antayin natin at least mag half cook man lang yung ating carrots and potatoes. Pati na rin yung chicken. Tapos tatanggalin muna natin sa pan. Gagawa tayo ng pampalapot niya. Tapos ibabalik natin sa pan and lulutuin na natin siya. Sa dami nung niluluto ko, dadagdagan ko pa ng isang chicken cube para mas malasa siya. Mamaya tayo magsisiso ng salt pag malapit na siyang maluto. Pag na-add na natin yung lahat ng ingredients. So, semi-cook lang yung ating mga vegetables and chicken. Tabi muna natin. Okay, alam ko marami sa inyo may iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Pero ako, ito yung ginawa ko. So, tabi muna natin. Gawa muna tayo ng pampalapot sa ating sauce. We have butter. Ito, tinatansya ko lang, no? Siguro mga 1/4 cup ng butter. Tapos, we add in flour, all-purpose flour. So, siguro mga 1/3 cup ng ating all-purpose flour. So, hintayin lang natin mag-melt yung ating butter. And maluto yung ating flour. Ito, para lang kayong gumagawa ng bechamel. And then, mag-add na tayo ng milk. Tansyahan lang, guys. Pag gumagawa ako kasi ng white sauce, tansya-tansya lang talaga.
Huwag niyong damihan yung milk kasi meron pa tayong broth ng ating chicken. Pag ganito na siya, para na siyang paste, balik natin yung ating pinakuluang carrots, potatoes, and yung chicken. This is optional. Ako kasi gusto ko ng celery. So mag-add tayo ng celery. Ating green peas na medyo nagbabrown na. Ito kasi canned green peas. Pwede kayo maglagay ng mushroom. So hindi na ako naghiwa ng garlic saka onion. Lalagyan ko na lang ng onion powder and garlic powder. Lagyan na natin ng mga herbs natin. Meron tayong thyme. At tayo ng pepper. Konting cayenne pepper. Mag-add na tayo ng ating cream, all-purpose cream lang. Pwede ko siyang isalin sa mas malaking kaserola, kaso ayoko na maglinis kasi. So pagtiyagaan ko na lang to na umaapaw siya. Ang sarap, kulang ng salt. Add tayo ng salt. Okay, ito yung luto na to. Transfer na natin siya sa individual ramekin. Tapos papalamigin muna natin habang ginagawa natin yung puff pastry. Ang sabi ni Sir Wolfgang Puck, kailangan daw malamig yung filling para yung puff pastry, pag nilagay natin, hindi mag-melt yung butter. Okay, ito din pinalamig natin yung puff pastry. Nilagay ko sa freezer. Floured surface. Not too much flour, kailangan lang properly floured yung ating surface. Tanggalin nyo yung excess. And then ipe-press natin. Ito, feel na feel kung matigas pa yung butter. So i-press natin para mag-flatten. Yung mga cracks niya, okay lang yan. That's normal. And habang niro-roll naman natin siya, mag-smoothen yung ating dough. Ipo-fold natin. 1, 2. Ayan. Feeling expert. Balik rin naman natin. And ipe-press natin. So, gawin to mga 4 times. Now, pag nafe-feel nyo na medyo lumalambot na yung butter nyo or lumalagkit na yung pastry dough, ibalik nyo lang sa ref ulit. Now, we do the second fold. 1, 2. Parang 3 folds siya. Ayan. Parang kayong gumagawa ng envelope. Then, press ulit. I-check nyo every time baka kasi dumidikit na sa table nyo. Okay, we do the third fold. Okay, pang-apat na folds natin. Nilagay ko lang sa plastic or kung meron kayong ziploc bag or even mga airtight container. Iset natin sa ref mga 2 to 3 hours or overnight. Ito na tayo sa last stage natin sa paggawa ng chicken pot pie. Before baking, ito yung napalamig natin sa ramekin. Actually, finreezer ko siya para mabilis lumamig. And ito naman yung nagawa kong puff pastry. Nilagay ko lang siya sa freezer. Tapos, tinanggal ko siya 30 minutes ago para medyo lumambot siya. Para ma-flatten natin. So, press lang natin.
to soften the butter. And para ma-flatten natin. Dapat ba mas manipis pa? Pero I think okay na to. Yan, ganyan nyo siya i-flatten. Now, magkakat tayo ng circles. Since tatlo yung ating ramekin, okay. Now, ito, syempre, yung retaso, pwede yung itago ulit. Now, meron tayong ditong egg wash. Beaten egg lang siya. Lalagay nyo sa gilid para kumapit yung ating puff pastry dito sa side ng ating ramekin. Then, i-cover natin siya. Actually, maliit yung ano ko. Yung pagkagawa ko ng puff pastry, medyo maliit. Pero i-press natin para mag-close yung ating ramekin. And then egg wash. Bibake natin to at 200 degrees Celsius preheated oven for 25 to 30 minutes. So, ito na guys yung ating na-bake na chicken pot pie. So papalamigin muna natin. Huwag muna tayong atat kasi definitely mainit yung loob niyan. And gusto ko talagang matry yung kanyang puff pastry. Although, pinipisil ko siya ngayon, nakikita ko na airy siya. Pero yung crispiness, mamaya check natin. Hindi na ako makaantay. Although alam ko mainit pa siya, pero try na natin. Gusto kong makita talaga yung puff pastry yung ginawa natin. Uy! Oh, ang flaky niya oh. Nice. Tikman muna natin itong puff pastry. Sarap! Ang nipis ng mga layers. Ang crispy, buttery. Sarap! Let's go! Ang sarap. Pero nakakahapit tong puff pastry natin. Look. Ang sarap. Alam niyo pwedeng gawin dito sa pastry natin. Gawa tayo ng turnover. Marami pa ako sa freezer. Next video natin, gagawa tayo ng mga turnovers. Yung carrots natin saka potatoes, medyo may lutong pa siya. Yung pinaka-sauce natin dito sa ating chicken filling, pwede yung gawin na mas thick pa. Compare dito sa nagawa ko na medyo runny siya, pero okay na to sa akin. Masarap siya. Super worth it yung pagod ko sa paggawa nito. Sana itry nyo to guys, promise. Super worth it. Pagtsagaan nyo lang gumawa ng puff pastry kaysa bumili kayo ng store-bought. Masarap siya. Nakaka-enjoy gawin. Worth it siya gawin. And definitely pag na-try nyo, baka i-compare nyo siya sa gawa sa iba pag bumili kayo sa restaurant or sa mga cafe. Very restaurant quality. So yun lang guys. Thank you for watching and hope to see you next time. Bye-bye.